Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang angkan ng Diyos, kaya't dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya'y mga makasalanan magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo ang obispong si San Atanasio bilang matatag na tagapagtanggol ng pananampalataya. Ang anak mo ay Diyos na totoo. Sa pagkakamit naming ng kaalaman sa kanyang pinaninindigan at sa kanyang pagmamalasakit sa aming kapakanan, kami naway walang hadlang na umunlad sa pagkakilala at pag-ibig sa iyo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa magawa ng mga apostol. Nung mga araw na iyon, tumindig ang isang pariseyong nangangalang Gamaliel, tagapagturo ng kautusan at ginagalang ng buong bayan. Inuutos niyang ilabas muna ang mga apostol, saka nagsalita. Mga kababayan, isipin ninyong mabuti ang gagawin sa mga taong ito. Hindi pa nagtatagal na lumitaw si Teodas, na nagpapanggap ng isang dakilang pinuno at nakaakit ng may 400 tagasunod. Ngunit nang mapatay siya, nagkawatak-watak ang mga tauhan niya at nauwi sa wala ang kilusan. Pagkatapos lumitaw naman si Judas na taga Galilea noong panahon ng pagpapatala at nakaakit din ng maraming tauhan. Nang mapatay siya, nagkawatak-watak din ang mga tagasunod niya. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong pakialaman ang mga taong ito. Hayaan ninyo sila. Kung ang kanilang panukala o pagpupunyaging ito'y mula sa tao, ito'y mabibigo. Ngunit kung mula sa Diyos, hindi nyo ito masasansala at lilitaw pang lumalaban kayo sa Diyos. Napahinuhod sila sa payo ni Gamaliel. Pinasok na muli ang mga apostol at pagkatapos ipapalo at pagwawalang mga ngaral sa pangalan ni Jesus. Sila'y pinalaya. Galak na galak nang umalis ang mga apostol sa harap ng Sanhedrin, sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y malagay sa kahihiyan, alang-alang sa pangalan ni Jesus. At araw-araw, nagpupunta sila sa templo at sa mga tahanan, at dooy nagtuturo at nangangaral tungkol kay Jesus, ang Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tanging aking mithi,
Panginooy makapiling. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Tanglaw ko'y ang poon aking kaligtasan, kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib, kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Isang bagay lamang ang aking mithiin, isang bagay itong sa poon hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo, pang kagandahan niya'y mamasdan ko, at yaong patnubay niya ay matamo. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Magsitayo na po ang lahat. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkain kanyang bigay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Paskwa ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong siya ni Felipe, "Saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito?" Sinabi niya ito para subukin si Felipe, sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, "Kahit na po halagang 200 dinaryong tinapay ang bilhin, ay di sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao." Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, "Mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sebada at 2 isda. Ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao? Paupuin ninyo sila," wika ni Jesus. Madamo sa lugar na yaon, umupo ang lahat. Humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ipinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ng lahat
hanggat sa gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang. Gayon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakol. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, tunay na ito ang propetang paririto sa sanlibutan. Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati nga ulit ang katabi ng isang maligayang Pasko ng pagkabuhay. Happy Easter po. Po ni Jesus Nazareno dito sa kanyang dambana para magpasalamat, para humingi ng biyaya at grasya na siyang tutulong sa atin para malagpasan ang mga darating na araw ngayong buwan. Kaya nga lahat ng mga taong marunong magpasalamat at magtiwala kay Jesus Nazareno, pumalakpak ng malakas. Noong tinatag ng Kardinal Rosales, nung siya'y arsobispo ng Maynila, tinatag niya noon ang Pondo ng Pinoy. Ito yung bawat botelya, mag-iipon ang bawat tao, kahit 25 lang ang ilalagay. At isa sa mga hindi malilimutan na tagline ng Pondo ng Pinoy, anumang magaling, basta't, alam nyo ba? Anumang magaling, basta't malimit, patungong langit. Kaya kung papansin niyo sa dulo ng simbahan natin, merong bata doon, hindi santo yun ha. Si Batang Pondi yun, si JJ yun. Meron siyang daladalang alkansya. At sa alkansya na yun, maaari kayo maghulog ng piso, 25. At alam nyo ba, mula sa 25 yun, mula sa pisong yun, maraming napapaaral ang Pondo ng Pinoy. Maraming napapakain. Maraming naipadala na sa ibang tao. Anumang magaling, basta't malimit, patungong langit. Kahit maliit ang maitutulong mo, basta't paulit-ulit mong gawin, makararating sa langit. Sa mata ng taong nagmamahal ng totoo, walang maliit, walang malaki. Dahil ang taong totoong nagmamahal at laging nagbibigay ng bukal sa puso, galing sa puso at hindi lang sobra, kayang makarating sa langit. Yan ang himala na nangyari sa ebanghelyo natin ngayon. Mula sa 5 pirasong tinapay ng sebada at 2 kapirasong isda, napakain ang mahigit kumulang 5,000 tao. Siguro hindi lang 5,000, dahil sabi sa ebanghelyo, yung 5,000 yun, mga kalalakihan pa lang. Hindi pa doon nabanggit
ang mga kababaihan at mga bata. Kaya mahigit kumulang 5,000 katao ang napakain. At paano nangyari yun? Dahil lang ba nakita ng mga tao, nagpakain si Jesus, kaya nagpakain din? Ibinahagi rin ba sa iba ang lahat ng baon-baon nila? No. Pero nang dahil sa kabutihan ni Jesus, dahil sa kabutihan ng isang musmos na bata, inialay niya ang lahat-lahat para sa kapwa. Alam nyo, yung tinapay na cebada na binanggit sa Ebanghelyo, it is a poor man's bread. Yun ang pinakamurang tinapay noong panahon na yun. Yun yung sinasabing barley loaves. Siguro yung batang musmos, walang-wala. Yun na lang siguro yung natitira niyang pagkain. Iuuwi pa niya sana sa pamilya niya. Pero nung ginawa ng bata, sa halip na sarilihin, buong puso at bukas palad na ibinahagi sa iba para marami ang mas makakain. Ibig sabihin, nakakahawa ang kabutihan. Hindi lang yung batang yun ang naging mabuti. Bagkus si Jesus na pinanggagalingan ng lahat ng kabutihan, na ibahagi at naipamalas din sa iba ang kabutihan ng Diyos. Kaya nga, walang maliit sa taong totoong nagmamahal. Kung magbigay kayo sa iba ng 5 piso, 20 pesos, kapirasong tinapay, kapirasong gamit, kung yaan galing sa puso, hindi napilitan, hindi lang sobra, kayang makapagparanas niyaan ng kabutihan ng Diyos. Minsan, hindi kailangan material na bagay. Minsan, hindi kailangang salapi. Hindi kailangang pagkain. Minsan, ang kailangan ng kapwa, presensya natin. Sa bahay na lamang, presensya ang kailangan ng magulang mo. Akala mo ba, hingi lang ng hingi yan sa'yo para may pambili ng gamot? Para lang may pambili ng pagkain? No. Higit sa lahat, ang kailangan ng magulang mo, presensya mo. Ang tanong, umuuwi ka pa ba sa inyo? May panahon ka pa ba para sa magulang mo? O baka dahil ang layo na ng narating mo sa buhay, nakakalimutan mo na yung pangangailangan ng magulang mo? O tayo ho ba, sa mga anak natin, presensya ang kailangan ng mga anak? Minsan akala natin, attention seeker lang ang mga bata. Kaya laging nagpapapansin. Kaya laging gumagawa ng hindi kabutihan. Dahil gusto nilang mapansin sila. Totoo. Presensya natin ang kailangan ng mga bata. Ngayon, paano mo papatahimikin ng bata? Bigyan mo ng cellphone, bigyan mo ng games, tatahimik yan. Ha? Ganun na ba magpatahimik ng bata? Kaharap cellphone, kaharap screen. Presensya ang kailangan.
para matuto ang isang tao sa asawa nyo. Presensya, oras at panahon ang kailangan. Hindi ang mga bagay na kaya mo lang maibigay sa Kanya. Dahil kung makaranas ang mga taong yaan ng totoo at buhay na presensya mo, hindi lang nila ikaw ang mararanasan. Bagkus, maaaring maranasan pa nila sa iyo ang Diyos. Yan ang himalang nangyari sa Ebanghelyo. Nang dahil sa kabutihan at presensya ni Jesus Nazareno, maraming nabusog at maraming nakuha at naibigay ang kanilang pangangailangan. Palagay ko, tuwing Biyernes, yan ang isa sa mga dahilan bakit tayo nandito sa dambana ni Jesus Nazareno. Hindi dahil gusto lang nating merong makuha. Hindi lang din dahil gusto nating magsimba. Pero dahil at higit pa nga, dahil gusto nating maranasan ang presensya ni Jesus Nazareno. Alam nyo ba, yan ang nangyayari tuwing January 9, tuwing araw ng pista ng Nazareno, tuwing traslasyon. Bakit maraming sumasama sa prosesyon? Dahil doon nila damang-dama ang presensya ng Diyos. Doon nila damang-dama na malapit sa kanila ang Diyos. At dito sa dambana ni Jesus Nazareno, damang-dama rin natin dito ang buhay na presensya ng Diyos. Para tayong mga tao sa Ebanghelyo, lahat gustong makalapit kay Jesus dahil matindi at masidhi ang pangangailangan. At sa paglapit sa kanila ni Jesus, ipinadama ni Jesus ang buhay na presensya niya. Sa papaanong paraan? Sa pagpapakain sa kanila at pagbibigay inumin sa kanilang nauuhaw na puso. Ganon nagmamahal ang Diyos. Ganon kabuti ang Diyos. Kahit hindi tayo karapat-dapat sa pagmamahal niya, dahil paulit-ulit tayong nagkakasala, araw-araw niya tayong pinagiging dapat at pinipili dahil mahal niya tayo. Kaya sa misang ito, yan ang ihingi natin sa mahal na poong Jesus Nazareno. Marami tayong pagkauhaw, marami tayong pagkagutom, marami tayong pangangailangan. Pero kung magtitiwala lamang tayo at hahayaan si Jesus Nazareno na maging Diyos ng buhay natin, walang maliit, walang malaki. Dahil para kay Jesus Nazareno, anumang maliit, basta't malimit, patungong langit. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa himala ng pagpapakain ng 5,000 tao, ipinakikita sa atin ng ating Panginoon na ibibigay ng Ama ang lahat ng ating mga pangangailangan
Hilingin natin sa Kanya ang lahat ng mabubuting bagay na maipagkakaloob niya sa atin. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga pinuno ng simbahan, naway magpakita ng katulad ng pagkahabag na ipinamalas ni Jesus upang pakanin ang mga taong nagugutom. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga Kristiyano, naway tularan ang ginawa ng batang nagbahagi ng kanyang pagkain at magbahagi rin ng anumang maaaring makatulong sa mga nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga kabataan, naway matagpuan si Kristo bilang tugon sa kanilang pagkauhaw at pagkagutom. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga may sakit, naway makatanggap ng tulong para sa kanilang katawan at kaluluwa mula sa mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay, naway makasalo sa walang hanggang piging sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang mga panalangin ng iyong bayang nagtitipon upang mag-alay at tanggapin ang handog na walang pagmamaliw, ang iyong anak na nabubuhay at nagaharing magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amahang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ginugunita namin si San Atanasio, kalugdan mo ang aming mga alay sa iyo, at amin nawang mapakinabangan ang walang alinglangang paninindigan sa iyong anak na siyang katotohanan at siyang wagas na sinasampalatayanan ng obispong banal na aming pinararangalan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Atanasio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran
at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanang mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay
gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Atanasio at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Iniling namin kami niya diha sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala,
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoong muling nabuhay ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Nang merong ngiti sa ating mga labi, magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito si Jesus, ang kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaisa ni San Atanasio, naway aming maipahayag ang pananampalatayang matatag na Diyos na totoo ang iyong bugtong na anak, upang kami laging buhayin at ipagsanggalang ng pakikinabang na aming tinatanggap sa pamamagitan din ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod
masunuri na tapat sa iyo, na aming maluwalhating Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain at pag-ingatan kayo lagi ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay na ang banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.